Ako, si Catarina Isabel, naniniwala sa kasabihang, mahirap man ako sa inyong paningin, totoo naman at maganda pa rin. Sigaw ni Catarina sa mga taong nanonood ngayon habang siya ay nasa entablado. Naghiyawan ng mga tao. Meron kasing pageant contest sa kanilang barangay at siya ay isa sa mga kalahok. Go! Catarina! Batumbakal Isabel! Sigaw ng kanyang kaibigang si Rose. Nagtatatalon-talon pa ito habang sumisigaw-sigaw sa dagat ng mga tao. Nagtawanan ang mga nakarinig. Napalis ang ngiti ni Catarina dahil sa narinig mula sa kaibigan. Sinabi kasi ng dalaga ang buong pangalan niya, kasali ang gitnang apelido. Gaga talaga. Bulong niya sa sarili habang may peking ngiti sa kanyang labi dahil nakatingin sa kanya ang mga hurado. Gandang babae pero ang bantot ng middle name. Tumatawang komento na isang babaeng tagapanood. Ano naman ngayon? Maganda naman. Bakit? Inggit ka. Pambabara naman ni Rose kaya natahimik ang babae. Anak ko yan! Love you na! Kahit maldita ka! Sigaw naman ni Letty sa kabilang banda ng quadrangle. Samantalang si Samuel naman ay nabubulabog sa trabaho dahil sa kanyang malokong kaibigang si Luhan. Dumalaw ito sa kanyang kumpanya. Pre, may chika ako. Bungad ni Luhan kay Samuel. Leave me alone. Ba't ka ba pumunta dito? May sarili ka namang kumpanya. Naiiritang sabi naman niya. Pre, makinig kasi muna. May chika nga ako. Pamimilit pa nito. Hindi ako interesado. Kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo. Get out of here. Malamig na saad niya sa kaibigan. To naman, laging seryoso. Ngumiti ka naman. Natigilan si Luhan sa pagsasalita nang taliman ni Samuel ang kanyang kulay abong mga mata. Layas. Sinlamig ng yelong sabi niya rito, kaya napalunok ito. Parang di kaibigan makalis na nga. Nakangusong sabi nito at tumayo. Naglakad na ang binata at binuksan ang pintuan, pero tumigil ito sa paglalakad at lumingon kay Samuel. Pre, nagtatampo ako. Suyuin mo ako, bigyan mo na akong fries, milk tea, burger. Napatigil si Luhan nang batuhin siya ni Samuel ng ballpen. Biro lang Natatawang sabi pa nito bago isinara ang pintuan. Huwag ka nang bumalik dito! Iritang sigaw ni Samuel. Nababanas na ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Sa kabilang banda naman, nakatulala si Catarina sa kanyang walang lamang pitaka. Kapag kuway, bumuntong hininga siya at napatingin kay Letty na ngayon ay nagtatahi gamit ang makina. Ang pagtatahi ang isa sa mga hanap buhay ng kanyang ina. Nay, wala na akong pera. Nakangusong sabi ng dalaga sa ina. Tumingin ito sa kanya. Same. Simpleng sagot ni Letty bago nagpatuloy sa pagtatahi. Nasaan na ba kasi yung tatay ko? Tinatanong ko kung namatay na ba yun, nagagalit ka. Ano nay, mahal mo pa ba yun? Ang rupok mo naman. Nakasimangot na saad ni Catarina. Tumahimik ka Katie napaka-chismosa mo. Inis na tugon naman ni Letty sa anak. Nay, curious ako, syempre tatay ko yun. May karapatan din naman ako malaman tungkol sa kanya, no? Pahayag ni Catarina. Alam ko yun, nak. Pero hindi ko pa masasabi sa'yo ngayon. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Seryosong tugon ni Letty kay Catarina. Wow, Nay Mysterious? Bakit, Nay? Nasa moving on stage ka pa lang po ba? Pagbibiro pa ng dalaga sa ina. Tumigil ka nga, napakadaldal mo talagang bata ka. Nay, hindi na ho ako bata. Dalaga na po ako Maktol ni Catarina. Sa loob ng mansyon ng mga Zamora, nag-uusap sina Samuel at ang mayordoma na si Merced.
Si Merced ay dati nang naninilbihan sa mansyon. Nagtagal ito hindi dahil lang sa mataas na pasahod kundi napamahal na rin ito sa pamilya ni Samuel. Mabait ang pamilya ng binata. Manang Merced, kailangan po natin ng pamalit kay Lucilda. May kilala ka po bang maaaring mamasukan bilang katulong? Magalang na tanong ni Samuel sa matanda. Naghahanap kasi siya ng panibagong maninilbihan sa mansyon dahil ang isang katulong nila ay umalis dahil ito ay mag-aasawa na. Napaisip saglit si Merced, ngunit kalaunan ay may pumasok sa isip nito. Mayroon, Samuel. Naisip ko biglang pamangkin ko. Nakangiting sagot ng matanda. Kung responsable naman at hindi pabaya sa trabaho, walang problema doon. Seryosong sabi ng binata. Nako, sigurado ako magugustuhan mo yung iho. Bukod sa maganda na, mabait pa at masipag. Masiglang tugon ni Merced kay Samuel. Kung ganun ho, pwede na po siya magsimula sa Lunes. Oo iho, tatawagan ko na siya. Masayang tugon ng ginang. Samantalang si Katarina naman ay masayang-masaya sa balita ng kanyang tiyahin. Araw ng Sabado at kasalukuyan siyang naglalakad sa gilid ng dagat. Pauwi siya galing sa pagtitinda ng isda sa palengke nang tumawag ito. Talaga ho, tiya? Masayang tanong niya rito. Oo, iha. Mag-impake ka na at susunduin kita sa terminal bukas. Nakangiting sagot ni Merced sa kabilang linya. Yes! Sigaw niya at napasipa sa buhanginan. Pero ang di niya alam, may bola pala ng volleyball sa paanan niya at natamaan ang isang matandang kalbong lalaki. Aray! Di mo man lang ako nakita dito. Galit na sabi nito habang lumalapit kay Katarina. Sorry po! Natatarantang sigaw niya at kumaripas ng takbo. Hoy! Bumalik ka dito! Sigaw ng matanda habang hinahabol si Katarina. Ayoko ho! Sigaw niya pabalik habang tumatakbo. Nang maiwala niya ito, dumiretso sa bahay nila at bagamat hinihingal, masaya pa rin siya. Nay! Nay! May trabaho na ho ako! Pagbabalita niya kay Letty na ngayon ay nagtatahi ulit. Oh, ano na naman yan? At masayang masaya ka? Tanong ng kanyang nanay. Magtatrabaho ako sa mansyon na pinagtatrabahuhan ni Tia Merced. Masayang pahayag ng dalaga. Ano? Pupunta ka ng Maynila? Gulat at pag-aalangan ang mababasa sa mukha nito nang sinabi yon. Bakit ho? Ayaw niyo ho ba akong lumuwas ngayon? Sayang naman yung trabaho. Malungkot na tanong ni Katarina. Napabuntong hininga si Letty bago nagsalita. Hindi naman anak. Nag-aalala lang ako dahil ito ang unang beses kang lalayo sa akin. Pero mabuti na rin yun nang makaipon ka at mabili mo na ang mga gusto mo. Ano ka ba naman, Nay? Siyempre, para sa atin yun at huwag kang mag-alala, ang ganda kaya ng anak mo. Nakangiting saad ni Katarina sa ina. Aba syempre, kanino ka pa ba magmamana? Sa tatay ko po. Mapaglarong tugon ng dalaga na ikinasama ng tingin ni Letty sa kanya. Ay, ewan ko sa yung bata ka. Kunwari ay inis na sabi ng matanda. Kinabukasan, masayang masaya si Katarina simula pagkagising. Huwag mong pababayaan ang sarili mo doon ha. Mag-iingat ka palagi. Kung sa tingin mo hindi mo na kaya, sabihan mo lang ako at ako mismo ang susundo sa iyo pauwi sa atin. Naluluhang paalala ni Letty sa anak. Oo naman po, Nay. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko at saka huwag ka na pong umiyak. Pangit mo pag umiiyak eh. Natatawang biro naman ni Katarina. Pangira ka talaga kahit kailan, Katie. Oh, nariyan na pala ang tiya mo. Sabi ng kanyang ina. Ate, ingatan mo si Katarina doon ha. Siguraduhin mong mabait na magiging amo niya. Bungad ni Letty sa kararating lang na si Merced. Oo, huwag ka mag-alala.
Kung hindi mababait ang amo ko, ba't ako magtatagal doon, hindi ba? Nakangiting tugon naman ito sa kapatid. Nay, mag-iingat ka din po ha. Magpahinga ka kapag pakaramdam mo pagod ka na. Paalala ni Katarina sa ina. Oo, syempre. O siya, pumasok na kayo sa bus, dali na. Tugon naman ni Letty. Alis na kami, Letty. Mag-ingat ka dito. Paalam ni Merced sa kanyang kapatid. Oo, mag-ingat kayo sa biyahe. Pagkarating nila sa kanilang destinasyon, namangha si Katarina sa laki at ganda ng mansyon. Ang alaga ko wala dito. Kapag magpapakita ka sa sermo, dapat presentable kang tingnan. Istrikto yun. Paalala ni Merced kay Katarina habang sila'y naglalakad papasok sa mansyon. Opo. Tugon naman ang dalaga dito. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga ka muna ngayon at bukas. Makakapagsimula ka na magtrabaho. Sabi ng matanda kay Katarina. Opo, maraming salamat po. Nakangiting tugon naman ang dalaga. Araw ng Lunes, nang magising si Samuel dahil sa katok mula sa labas ng kanyang pintuan. Sir, pakibuksan po yung pinto, maglilinis lang po ako. Sigaw ng boses ng babae ang narinig niya sa labas. Panira ng tulog. Reklamo niya at saka bumangon para buksan ang pinto. Ngunit natigilan siya nang mapagtantong hindi pamilyar sa kanya ang babaeng nakayuko dahil inaayos ang pagkakahawak ng walis. Magandang umaga po. Nakalak po kasi ang pinto kaya... Natigil ang pagsasalita ni Katarina nang umangat ang tingin niya at nagulat sa lalaking nasa harapan. Ang lalaki ay walang saplot na pang itaas kaya kitang-kita kung gaano katipuno ang katawan nito. Sino ka? Ikaw sino ka? Sigaw pareho ni Katarina at Samuel nang matauhan sila. Ako dapat na nagtatanong yan. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Galit na sigaw ni Samuel sa dalaga. Ako pa ang tinatanong mo? Nasaan si sir? Anong ginawa mo sa kanya? Saan mo siya dinala? Sigaw rin pabalik ni Katarina sa binata. What are you talking about, woman? Sino ka? Magnanakaw ka, no? Nang gagalaiting tanong ng binata sa kanya. Hindi! Sino ka ba para sabihin yan? Tia! Susumbong kita kay Tita Merced. Galit din tugon ng dalaga. Agad namang nakarating ang matanda sa kung nasan sila. Oh, ano nangyayari dito? Natatarantang tanong ni Merced sa dalawa. Manang, sino po ba tong babaeng to? Ba't nasa loob ng bahay ko? Tanong ni Samuel dito. Ah, si Katarina ba? Siya yung sinasabi ko sa iyong pamangkin kung magtatrabaho dito. Bakit iho? May problema ba? Nag-aalangang tanong ni Merced. Ano? Siya po yun? Bakit kasi hindi siya naka-uniforme? Nakakunot noong tanong din ng binata. Teka lang. Bahay mo to? Nag-aalangang singit ni Katarina. Tumaas ang kilay ni Samuel sa sinabi ng dalaga. Bakit? Sino sa tingin mo ang may-ari nitong bahay? At anong tingin mo sa akin, akyat bahay? Maangas na tanong ng binata. Ang akala ko kasi matanda yung magiging amo ko eh. At ang nasa isip kong itsura ay... Nag-aalangang pahayag ng dalaga. Ay? Pagsisiyasat naman ni Samuel. Tumingin si Katarina kay Merced at saka tumingin ulit kay Samuel bago nagsalita. Ay isang lalaking matandang panot na mataba at naputol ang pagsasalita ng dalaga nang galit na tiningnan siya ng binata. Tama na! Anong sabi mo? Galit na sigaw ni Samuel sa kanya. Pasensya na Samuel. Hindi kita ipinakilala sa kanya dahil sa tingin ko kanina mas mabuting makilala kanya ng formal at sa personal. Pagpapaumanhin ni Merced. Hindi mo po kasalanan, Manang. Marahang tugon ni Samuel dito.
At ikaw, maglinis ka na sa kwarto ko. Mariin, ngunit kalmado ng baling ng binata kay Katarina. Opo, sir. Pasensya na po kanina. Magalang, nasaad naman ang dalaga. Tumango lang si Samuel at pumasok sa sariling banyo nito sa loob ng kwarto. Maglinis ka na doon at paalala lang, sundin mo kung ano iuutos niya. Kung hindi, papagalitan ka niya. Saksakan pa naman ang kasungitan niyang alaga ko. Pagpapaalala ng matanda sa kanya. Opo, at saka tiya, hindi mo naman po sinabing siya yung alaga mo dito. Nabigla tuloy ako. Akala ko kasi aso. Reklamo niya. Ewan ko sa'yo, bata ka? Palatak naman ng matanda. Pumasok si Katarina sa loob ng kwarto ni Samuel at naglinis. Nang matapos si Samuel sa pagligo, lumabas siya ng banyo habang nakatapis ng tuwalya ang kanyang bewang. Napatingin siya sa babaeng naglilinis ng kanyang silid. Hey! Tawag niya sa dalaga. Napatingin ito sa kanya, pero iniwas ito ang kanyang paningin na makita ang ayos niya. Ano po yun, sir? Namumulang tanong ng babae. Ano na ulit ang pangalan mo? Katarina, sir. Ako si Samuel. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Sige, Samuel. Tugon ni Katarina bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Ngumisi si Samuel sa nakitang reaksyon ng dalaga bago dumiretso sa kanyang walk-in closet. Habang nakaupo si Samuel sa labas, tumawag ang kanyang kaibigang si Luhan. Dinampot niya ang cellphone at sinagot ang tawag. Nasa gilid siya ng kanilang swimming pool at balak niyang lumangoy mamaya. Ano? Bungad ng binata kay Luhan. Wala man lang hello? Pero sa bagay, wala naman akong aasahan sa'yo. Pagdadrama ng kaibigan sabay halakhak. Anong kailangan mo? Nangiistorbo ka na naman. Inis na tugon ni Samuel. Chill pare. Porque tumawag na may kailangan agad. Grabe ka na talaga sa akin. Hindi ba pwedeng namimiss lang kita? Grabe, iba ka na talaga. Hindi na ikaw ang Samuel na kilala ko. Hindi na natapos ni Luhan ang sinasabi nang pinutol na ni Samuel ang tawag. Istorbo. Sambit ng binata at umayos ulit ng upo. Hindi nagtagal nang tumunog ulit ang kanyang cellphone sa tawag ng kaibigan. Ano ba? Iritadong bungad niya sa kaibigan. Eto na, sasabihin ko na, pikon mo talaga. Tugon ni Luhan sa kabilang linya habang tumatawa. Pupunta raw si Stacy dyan sa kumpanya mo. Pagtukoy ni Luhan sa babaeng habol ng habol kay Samuel na hindi naman niya pinapansin. Huwag mong sabihin sa kanya na wala ako ngayon sa trabaho. Inis na sagot ni Samuel sa kaibigan. Sige, sasama ka ba ngayong gabi? Tanong naman ni Luhan. Saan? Sa club. Kaarawan ngayon ni Dave, hindi ba? Tukoy ni Luhan sa isa pa nilang kaibigan. Titignan ko mamaya kung wala akong gagawin. Sus, mga linyahan mo. Bakit di mo pa ako diretsuhin na hindi ka pupunta? Pagbibiro pa ng lalaki sa kabilang linya. Susubukan ko nga. May mga aaprobahan pa akong papel sa opisina ko. Iritadong saad naman niya. Oo na, wag ka na magalit. Natatawang tugon ni Luhan. Samantalang si Katarina naman, nasa kusina habang gumagawa ng merienda ni Samuel dahil siya ang naatasan ni Merced na gawin yon. Pagkatapos mo dyan, ikaw na mismo ang magdadala niyan kay Samuel. Mag-iingat ka ha, baka mabitawan mo. Bilin ni Merced sa dalaga. Opo. Magalang na tugon naman ni Katarina. Akala ko kanina, bisita ka rito ni Sir Samuel, Ineng. Panimula naman ng kasama niyang katulong. Po? Bakit naman po? Nagtatakang tanong naman ni Katarina habang nagtitimpla ng juice. Abay, kaganda mo namang katulong. Kinis pa. Parang mayaman, kutis mayaman. Puri nito sa kanya. Naku, hindi naman ho.
Nahihiya niyang tugon dito. Pagkatapos nun, lumabas na siya habang bitbit ang isang malaking pinggan na may laman na isang baso ng juice at tinapay. Ngunit napatigil siya nang makitang umahon ang amo niya mula sa tubig habang ito ay basang-basa ang katawan at walang saplot pang itaas. Hindi niya namalayang nakalapit na ito sa kanya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaging niya ang baso ng juice at natapon kay Samuel. Napamura ng malutong ang binata at galit na tiningnan siya nito. "Pasensya na po, hindi ko sinasadya." Pagpapaumanhin ni Katarina at humagilap ng tuwalya sa upuan, pagkatapos ay natatarantang pinunasan ng bandang dibdib at siya ng binata. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Samuel sa dalaga at pinigilan ang kamay nitong nasa ibabang tiyan niya. Marahas na binitawan nito ang kamay niya, kaya bahagyang napaatras si Katarina. At ang kamay na binitawan ng binata ay tumama sa gilid ng lamesa. Nagulat ang binata doon. Nakaramdam ng inis si Katarina dahil yun ang unang beses na gawin yun sa kanya. Pakiramdam niya ay nabastos siya. Kaya naman hindi niya napigilan ang kamalditahang nagtatago sa katawan niya. "Sorry na nga, di ba? Ikaw na nga yung tinutulungan para hindi ka manlagkit, ikaw pa yung galit." Sigaw niya rin pabalik. Natahimik ang paligid dahil sa sigaw niya. Nagsingha pa ng ilang katulong sa labas. Nagulat sila at pati na rin si Samuel na patulala sa dalaga. Yun kasi ang pinakaunang beses na may pumatol sa kasungitan ng binata. "Anong sinabi mo?" Kalmado, ngunit mariing tanong ni Samuel kay Katarina. Pero imbis na matakot ang dalaga, mas tumalim pa ang tingin niya sa binata. "O bakit? Totoo naman ah. Naiintindihan ko naman po, sir, at inaamin ko na kasalanan ko. Pero sa tingin ko, hindi tama yun." Galit na sigaw pa ng dalaga. "Look, it's your fault, but I'm at fault too." Hindi na natapos ang sasabihin ng binata nang lumabas si Merced. "Ano nangyayari dito?" Nag-aalalang tanong na matanda, sabay pasada sa katawan ni Samuel na may kulay kahel. "Naku, sinasabi ko na nga ba, Katarina, hindi ka nag-iingat." Sermon ni Merced at lumapit sa binata upang mapunasan ang likido nito sa katawan. "Ayos lang po ako, manang." Tugon ng binata sa mayordoma. "Hindi ito ayos lang, Samuel. Naku, pagpasensyahan mo na itong si Katarina at pagsasabihan ko yan mamaya." Pagkaraan na ilang minuto, dinala ni Merced si Katarina sa kanyang silid. "Tapos, nung natapan mo yung inumin niya, anong ginawa mo?" Tanong na matanda kay Katarina. "Nagalit ho." "Tinatanong ko kung anong ginawa mo, Katarina. Hindi ko tinanong kung anong reaksyon niya dahil yun naman ang inaasahan ko. Magagalitin yun eh." "Syempre po nagalit din ako kasi ginalit niya ako eh. Kaya sinagot-sagot ko siya. Ang sakit kaya ng kamay kong tumama sa lamesa." Pagrereklamo ni Katarina. Napabuntong hininga ang matanda. "Kahit pa, iha, hindi tama ang bastusin mo ang amo mo at baka sasantihin ka pa niya." Marahang sabi ng kanyang tiyahin. "Naiintindihan ko ho." Tugon naman ni Katarina. "Sa susunod, wag mo na ulit gawin yon. Palagi kang mag-iingat para maiwasang magalit siya sa'yo. Patingin nga ng kamay mo. Lagyan natin ng yelo." Saad pa ni Merced. "Opo, salamat po." Sabi naman ng dalaga. Habang si Samuel ay tulala habang ang paligid ay maingay. "Ano pre, dyan ka na lang ba? Siya to." Pagpupukaw ni Dave sa atensyon niya. "Uuwi na ako, marami pa akong gagawin." Tugon niya sa kaibigan. "Ang aga pa, syumat ka muna kahit isang beses lang." Pagpupumilit naman ni Luhan sa kanya. "Hindi ako iinom ngayon, susunod na lang. Pasensya na Dave, happy birthday." Sabi ni Samuel, kaya nagulat sina Dave at Luhan sa narinig mula sa kaibigan.
Wow, pare, nagbabagong buhay ka na ba? Ayos yan! Manghang saad ni Luhan sa kanya at napangiti pa ng matamis. Pasensya na raw pare, pasensya na. Paulit-ulit na sambit naman ni Dave habang tumatawa. Napangiwi si Samuel. Alis na ako. Pagpapaalam niya ulit at tumalikod na sa mga kaibigang nangaasar sa kanya. Nang makauwi si Samuel, umakyat muna siya at dumiretso sa rooftop ng mansyon. Doon siya sa gilid ng rooftop habang nakatanaw sa baba at nagmumuni-muni. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang ginawa niya sa dalaga kanina. Hindi niya alam kung bakit sa lahat ng nasungitan niya, kay Katarina pa lang siya nakonsensya. Ano bang nangyari sa akin? Iritado ang bulong niya sa sarili, sabay gulo ng kanyang sariling buhok. Sakto namang hindi makatulog si Katarina, ay naisip niyang umakyat sa rooftop. Ngunit, napasinghap siya at nanlaki ang mga mata nang makita si Samuel doon na parang gulong-gulo. Huwag kang tatalon! Sigaw bigla ni Katarina kaya nagulat si Samuel at napatingin sa kanya. Pwede natin pag-usapan kung anong problema mo. Hindi yan ang solusyon. Patuloy na sigaw ng dalaga habang unti-unting lumalapit sa kinatatayuan ng binata. Anong pinagsasabi mong babae ka? Kunot noong tanong ni Samuel sa kanya. Ano? Diba magpapakamatay ka? Pinipigilan kita. Ano? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ng binata habang natatawa. Bakit? Hindi ba? Nahihiyang tanong pabalik ni Katarina. Hindi. Bakit? Porkit ba nasa gilid na ng rooftop magpapakamatay agad? Natatawang saad ni Samuel. Natigil ito sa pagtawa nang mapansin ang titig ni Katarina dito. Bakit? Seryosong tanong ng binata, kaya natauhan ng dalaga. Grabe. Hindi ko akalaing masisilayan kaya ngiti at tawa mo. Akala ko isa na ekspresyon mo eh. Namamanghang pahayag ni Katarina. Pag-usapan na natin ang nangyari kanina. Malamig na sabi ni Samuel. Oo nga pala. Pasensya ka na kanina, sir. Hindi ko lang naman mapigilan kanina yung iritasyon ko eh. Kasi yun pa lang ang unang beses na nangyari sa akin yun. Nagulat lang siguro ako. Paliwanag ni Katarina. May kasalanan din ako. At nagulat nung tumama ang kamay mo sa lamesa. Anyway, how's your hand? I'm sorry. Pagpapaumanhin ni Samuel sabay hagilap sa kamay ng dalaga. Nagamot ko na po kanina, sir. Huwag na po kayo mag-alala. Mabuti kong ganon. At saka sinabi ko na sa iyong tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, di ba? Saad ng binata habang hawak pa rin ang kamay ng babae. Hindi namamalaya ng dalawa na magkahugpong pa rin ang kanilang mga kamay. Sige Samuel. Pwede ba kitang tawagin na lang na Sam? Medyo pangkaraniwan na yung Samuel eh. Nahihiyang saad ni Katarina. Tawagin mo ako sa kung anong gusto mong itawag sa akin. Tugon naman ng binata. Napatingin si Katarina sa kamay niya at nakitang nakahawak pa rin ang kamay ni Samuel dito. Sam. Yung kamay ko. Alanganin siyang tumawa. Agad namang binitawan yun ng binata. Oh, sorry. Paghingi nito ng paumanhin. Bagamat medyo madilim, nakita pa rin niya kung paano namula ang mukha ng dalaga. Ayos lang. Sige at bababa na ako. Bumaba ka na rin at matulog. Nakangiting sabi ni Katarina. Good night, Sam. Good night, Rina. Mahinang tugon ng lalaki, pero nadinig pa rin niya. Hindi alam ni Katarina kung saan nanggagaling ang ngiti niya noong patulog siya. Pero nakatulog siya ng maayos ng gabing yun. Kinabukasan, nagising si Samuel dahil sa kaluskos sa paligid niya. Nagmulat siya at agad na mataan si Katarina na naglilinis sa loob ng kanyang kwarto. Magandang umaga.
Masiglang bati ng dalaga sa kanya. Magandang umaga. Dumiretso ang binata sa kanyang banyo para maligo. Pagkalabas niya ay sakto namang papalabas ng dalaga. Rina. Tawag ni Samuel sa dalaga. Bakit ho? Mag-ayos kami, pupuntahan tayo. Saan po tayo pupunta, sir? Sa Tagaytay. May business trip ako doon, kaya sasamahan mo ko. Deklara ni Samuel. Wala ka po bang sekretarya? Hindi ba ganun talaga kapag mga CEO may secretary? Naguguluhang tanong ng babae. Napalunok ang binata bago sumagot. Marami siyang ginagawa, kaya ikaw na lang. Sabi nito at nag-iwas ng tingin. Okay, maliligo lang ako. Nakangiting tugon ng babae at saka lumabas na. Naiwan naman si Samuel sa kwarto niya na naguguluhan. Hindi niya alam kung bakit. Kinailangan niya pang magsinungaling para lang samahan siya ng dalaga. At naguguluhan din siya kung bakit ba nagpasama pa siya gayong kaya niya namang mag-isa. Kasalanan to ng babaeng yun eh. Reklamo niya sa sarili bago nag-ayos. Pagkatapos ng maligo ni Katarina, bumaba siya upang magpaalam sa kanyang tiyahin. Masaya siya dahil ito ang unang beses na may pupuntahan siyang ibang lugar bukod sa pinagtatrabahuhan niya ngayon. Magandang umaga, tiya. May pupuntahan po ako ngayon. Bungad ng dalaga kay Merced na ngayon ay nag-aayos ng pagkain sa lamesa. Oh, saan ka na naman pupunta? Nagpaalam ka ba kay Samuel? Sa katunayan ho, siya yung nag-aya sa akin eh. Sasamahan ko raw po siya sa Tagaytay dahil may business trip siya doon. Paliwanag ng dalaga. Himala at nagpasama yun. Dati ay hindi naman. Nagtatakang sabi ni Merced. Po, ang sabi niya abala daw yung sekretarya niya kaya ako isasama niya. Inosenteng tugon ni Katarina. Iha, kahit saan pumunta ang isang CEO, basta tungkol sa negosyo ang pupuntahan, sasama at sasama ang sekretarya dahil ito ang tutulong sa kanya. Ano ang sinasabi mo dyan? Naguguluhang sabi ng matanda. Magandang umaga. Bungad ni Samuel nang makababa kaya napatingin sa kanya ang mga naroon. Magandang umaga po, Sir Samuel. Bati pabalik ng mga katulong. Samuel, anong sinasabi ni Katarina na pupunta raw kayo sa Tagaytay? Opo manang. Tungkol sa negosyo ang pupuntahan namin. Paliwanag ng binata. Ang sabi mo raw ay abala ang sekretarya mo. Ngunit kahit gaano kaabala ay naglalaan siya ng oras para sumama sa'yo. Ano nangyari sa sekretarya mo? May sakit ba? Kunot noong tanong ni Merced kay Samuel. May importante po akong pinapagawa kay Rico manang. Kaya si Katarina muna ang kasama ko. Pahayag ng lalaki. Ngunit anong maitutulong ng pamangkin ko sa'yo? Ang paglilista ng mga importanteng detalye sa pag-uusap ng kliyente mo? Tanong ulit ng matanda sa kanya. Tutulong po sa pagbubuhat ng ilang gamit. Putol-putol na sagot naman ni Samuel na halatang pinag-isipan pa ang sasabihin. Ay meron naman si Randy na tagapagmaneho mo, di ba? Kung iilang gamit yan, kayang-kaya niya yung buhatin. Pangungulit pa ng mayordoma. Ayaw ko pong makakaabala at ilang oras pa ang biyahe. Alam ko mapapagod siya sa pagmamaneho. Pagrarason pa ni Samuel. Talaga ba, Samuel? Nagdududang tanong ulit ni Merced habang palipat-lipat ang tingin nito kay Katarina na mukhang walang alam at kay Samuel. Opo, manang. O sige. Sabi mo eh. Mag-agahan muna kayo bago umalis. Pagkatapos nilang kumain, umalis na sila para sa kanilang biyahe. Habang nasa biyahe naman, nakakita si Katarina ng lalaking kalbo sa gilid ng kalsada. Bumaling siya kay Samuel na seryoso sa pagmamaneho. Sam, tawag niya dito. Bakit? Tanong ng binata habang nasa daan pa rin ang tingin. Nakita mo ba yung nakita ko kanina? Tanong ni Katarina dito. Hindi, ano ba yon? Yung kalbo kasi.
Anong meron doon? Kawawa naman ang mga kuto niya, no? Homeless? Pahayag ni Katarina. Bumaling ang binata sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Pinagloloko mo ba ako? Paano magkakaroon ng kuto yun? Ikalbo nga, di ba? Hindi sumagot si Katarina at bumaling na lang ulit sa labas. Napailing na lang si Samuel at nag-focus sa pagmamaneho. Sam, bakit? Anong sabi ng panty? Nakangiting tanong ng dalaga, kaya nagpreno bigla si Samuel at muntik pa siyang tumilapon kung hindi lang naka-seatbelt. Ano ba yan? Ayusin mo nga ang pagmamaneho mo. Reklamo ng dalaga. Ano ba kasing klaseng tanong yan? Inis namang tanong ni Samuel. Tinatanong kita kung ano ang sabi ng panty. Sabihin mo kasi, ano? Inis ding tugon ni Katarina. Nagsasalita ba yun? Naguguluhang tanong pa ng binata. Sabihin mo na kasi, anong sabi ng panty? Ano? Iritadong tanong ni Samuel. Sabi nito, panakip butas lang pala ako. Pagsagot ng babae, sabay tawa ng malakas. Biro ba yon? Tatawa na ba ako? Sarkastikong tanong naman ni Samuel. Ang sungit mo talaga, no? Naiinis na sambit ni Katarina at tumingin na ulit sa labas ng bintana hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Lumipas ang ilang oras, nakarating na sila. Wala na ba ibang gamit dyan? Akin na lang yung isang bagaheng hawak mo. Sabi ni Katarina na akmang kukunin ang bitbit ni Samuel sa kabilang kamay nang iiwas nito ito. Ano pala silbi ko dito? Sabi mo kanina, ako ang hahawak sa ilang gamit. Wala naman. Maglakad ka na lang. Tugon ni Samuel. Iginala ni Katarina ang kanyang paningin habang sumusunod sa binata. Manghang-mangha ang dalaga sa mga tanawin. Ang ganda pala dito. Masayang sambit ng dalaga habang nakatanaw sa paligid. Oo, sobrang ganda. Seryosong sabi ni Samuel habang nakatitig kay Katarina. Balang araw, kapag yumaman ako, dadalhin ko si mama dito at magpapatayo ng bahay. Gusto mong manirahan dito? Oo, hinding-hindi ako magsasawa sa tanawin dito. Saad naman ni Katarina. Nandito na tayo. Anunsyo ng binata pagkatapos ng ilang sandali nilang paglalakad. Suminghap si Katarina. Pag-aari niyo to? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga habang nakatingin sa magandang bahay sa di kalayuan ng dalampasigan. Bahay bakasyunan ng pamilya namin to. Dito tayo manunuluyan na ilang araw dahil malapit lang naman dito ang kliyente. Pahayag ni Samuel habang pumapasok sila sa bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Samuel dahil ngayon niya kakausapin ang kliyente patungkol sa proyektong gagawin. Habang nagluluto ang binata, pumasok si Katarina sa kusina habang nagkukusot ng mata. Napatitig si Samuel sa mukha nito. Sam, bakit? Wala sa sariling tanong naman ni Samuel habang nakatitig pa rin sa babae. Yung niluluto mo, sunog na. Sabi ni Katarina, kaya natauhan siya at dali-daling pinatay ang apoy. Bakit ka nakatitig sa akin? Crush mo na ako, no? Nakangising pagbibiro ng dalaga. Tumingin ulit si Samuel sa babae. Hindi, may muta ka kasi. Pagpapalusot ni Samuel. Dali-daling kinapa ni Katarina ang mata, kaya si Samuel naman ang umisi. Wala naman sinungaling. Uto-uto. Pang-iinis pa ni Samuel dito habang tumatawa. Ilang sandali namang natulala ang dalaga sa binata, kaya natigil siya sa pagtawa. Bakit ka nakatitig sa akin? Crush mo na ako, no? Panggagaya ni Samuel sa sinabi kanina ni Katarina.
Ito kasi yung pangalawang beses kitang nakitang tumawa. Nangingiti na hindi makapaniwalang sambit ng dalaga. Natigilan si Samuel, pero kalaunan, ngumisi ulit. Bakit di mo nalang sabihin na gugupuhan ka sa akin kapag tumatawa ako? Mayabang na tugon naman ito. Oh, gwapo ka na. Pero mas gwapo ka kapag tumatawa. Walang alinlangan na sabi ng dalaga. Ngayon, ay tuluyan ng hindi nakapagsalita si Samuel at tumalikod na lang kay Katarina. Ngunit kapansin-pansin ang pamumula ng kanyang tenga, pati na rin sa bandang leeg. Kumain na tayo. Pagkatapos ito maligo ka na, sasama ka sa akin. Deklara ng binata. Pagkatapos ng ilang oras, nakapag-ayos na ang dalawa ng kanilang mga sarili at handa na silang umalis. Masaya si Katarina dahil may mapupuntahan na naman siyang ibang lugar. Saan mo kikitain ang kliyente mo? Tanong ng babae nang nasa biyahe sila. Sa kumpanya niya. Sagot naman ni Samuel. Hindi nagsalita si Katarina kaya napalingon nito sa kanya. Bakit? Ayaw mo bang sumama? Nag-aalang tanong ni Samuel. Mabuburyo lang ako dun kung wala akong gagawin. May tutulong ba ako? Wala naman, kaya ko na yun. Kung gusto mo, hintayin mo ako. Nang kahit ilang sandali lang tapos papasyal tayo. Huwag mong madaliin ang trabaho mo. Ayos lang ako mag-isa sa labas. Hindi naman ako lalayo eh. Pagpapapanatag ni Katarina kay Samuel. Hindi mo ba ako mahihintay? Saglit lang naman yun. Oh, ba't nagagalit ka agad, Samuel? Wala ka bang tiwala sa akin? Pwede naman tayo magkita mamaya kapag tapos ka na dun. Ayaw ko makaistorbo sa'yo. Pasensya na. Hindi lang ako sanay na sumasagot-sagot ka sa akin. Palibhasa kasi mayaman ka at sanay kang nakukuha lahat ng gusto mo. Kaya kahit napakasimpleng bagay pinapalaki mo kapag di mo nakukuha. Iritadong tugon pa ng dalaga. Hindi naman ganun, Rina. Hindi ako galit at may tiwala ako sa'yo. Nag-aalala lang ako dahil baka mapano ka. Ano ba? Papayagan mo ba ako o hindi? Oo na. Basta mag-iingat ka. Magkikita tayo mamaya pagkatapos ko dun. Tunog na pipilitang tugon naman ng binata. Papayag din naman pala ang dami pang sinasabi. Sabi ni Katarina habang may ngiting wagi sa labi. Iritadong tumingin sa kanya ang lalaki. Ginamit mo pa talaga ang pagiging maldita mo sa pang-uuto mo sa akin? Inis na reklamo ni Samuel. Uto-uto. Panggagaya ng dalaga sa sinabi kanina ng binata. Lumipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa destinasyon. Bago pa makalayo kay Samuel si Katarina, hinila niya na ito palapit sa kanya. Huwag mong kalilimutang, naputo lang sana isasabihin niya sa dalaga. Mag-text o tumawag kung nasan ako. Huwag kumausap ng kahit sino lang, lalo na sa lalaki. Sasagot agad sa tawag kapag tatawag ka at huwag lalayo. Pagpapatuloy ni Katarina. Ayos. Kabisado ko na, Sam. Paulit-ulit ba naman? Natatawang sabi pa nito na ikinasama ng tingin niya rito. Seryoso ako. Mariing sabi naman ni Samuel. Halata nga. O sige na, pasok ka na. Tugon ni Katarina habang ipinagtutulakan pa siya nito. Napabuntong hininga na lang si Samuel habang tinatanaw ang dalaga na masayang naglalakad. Tumalikod na siya at nakipag-usap sa kanyang kliyente para sa bagong proyekto. Samantala, si Katarina naman ay masayang-masaya sa tanawin at hindi na napansing nakalayo na siya at maggagabi na. Kaya naman natataranta niyang kinalkal sa bagang cellphone. Hala, ang daming message at tawag. Paano na to? Nabigla siya nang tumawag ulit si Samuel, kaya natataranta niyang sinagot yun. Nasaan ka? Ba't di mo sinasagot ang mga tawag ko? Galit na bungad ni Samuel sa kabilang linya. Pabalik na ako. Nasaan ka? Malapit na ako sa kumpanya ng kliyente mo. Kinakabahang tugon ng dalaga.
Susunduin na kita, hintayin mo ako dyan. Kalmado, ngunit may bahid pa rin ang galit na sagot ng binata. Nang may makita siyang sasakyang papalapit sa banda niya, alam niya agad na si Samuel yon. Tumigil ang sasakyan at lumabas doon ang binata para pagbuksan siya ng pintuan. Tahimik ang buong durasyon ng biyahe hanggang sa makarating sila sa bahay ni na Samuel. Natatakot nang magsalita si Katarina dahil baka masigawan lang siya ng binata dahil alam niyang galit ito sa kanya. Sam, mahinang pagtawag niya dito. Alam mo ba kung anong oras na? Ni hindi mo man lang sinasagot ang tawag ko at mensahe ko. Pasensya ka na. Nawili lang ako sa paligid. Tugon ng dalaga habang may alanganing ngiti sa kanyang mga labi. Halos mamatay-matay na ako sa paghahanap at pag-aalala sa'yo. Tas yan ka? Nagagawa pang umiti? Singhal nito sa kanya. Sorry na. Hindi ko na uulitin. Nakangusong sambit ni Katarina. Umiwas ng tingin ng lalaki sa kanya bago lumunok. Huwag kang ngumuso para kang pato. Inis na sabi ng lalaki na nagpasimangot sa kanya. Che! Sigaw ni Katarina at umirap bago tumalikod para pumunta ng kanyang silid. Naiwan si Samuel sa kanyang kwarto. Umupo siya sa kama at napahilamos sa kanyang muka. Binabaliw talaga ako ng babaeng yun. Sambit niya sa sarili. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nakita niya ulit si Katarina na nakatayo sa nakabukas pang pintuan. Baliw ka na ba, Sam? Ba't ka nagsasalita ng mag-isa? Gusto mo magpatingin sa doktor? Nag-aalalang tanong sa kanya ng dalaga. Anong pinagsasabi mo? At saka bakit ka bumalik? Naiinis na tanong din ni Samuel. Pwedeng pairam ng charger? Wala nang laman yung baterya ng cellphone ko eh. Tugon naman ni Katarina. Type? Ha? Anong type mo? Medyo iritadong tanong ni Samuel. Mabait, maintindihin, gwapo, mabango, mapagmahal, maalaga, malamig sa iba pero malambot sa akin. Natigil ang pagsasalita ng dalaga nang pinukol niya ito ng masamang tingin. Ang dami mo namang sinabi. Tinanong ko lang naman kung anong klaseng charger ang hihiramin mo. Inis na sabi ni Samuel. Yan lang pala. Type C ang hihiramin ko. Namumulang tugon naman ni Katarina. Oh yan, matulog ka na. Saad ng binata habang inaabot sa dalaga ang charger. Salamat! Good night! Nakangiting paalam nito sa kanya. Nang maiwan ulit si Samuel, natulala siya at siniguradong tumatak sa kanyang isipan ang sinabi ng babae kanina tungkol sa tipo nito. Naiinis na ipinilig niya ang kanyang ulo. Nababaliw na talaga ako. Bulong niya bago tumayo at pumasok sa banyo upang maligo. Lumipas ang 2 araw, naisipan ng dalawa na kumain sa isang mamahaling restaurant. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Samuel kay Katarina. Teka lang. Sagot naman ng dalaga habang nakatingin sa menu. Pero naibaba niya bigla yon nang makita niya ang presyo ng pagkain. Ay wag na lang pala. Hindi na pala ako gutom. Sabi ng dalaga at alanganing tumawa. Bakit, may problema ba? Umiling siya at napatingin sa waiter na naghihintay sa kanilang gilid bago umusod palapit kay Samuel upang bumulong. Ginto ba yung mga pagkain dito? Ba't ang mamahal? Ultimo tubig para kalahati na ng sweldo ko. Bulong niya sa binata. Huwag mo na isipin ang presyo, Rina. Ako naman na magbabayad. Naku, wag na, no? Nahihiyang sabi naman ng dalaga. Gawin mo na lang na 2 order sa akin. Sa kanya yung isa. Saad ng binata sa waiter. Binaliwala ang sinabi ni Katarina. Right away, sir. Nakangiti at magalang na sagot nito
bago sumulyap sa banda ng dalaga. Kumunot ang noo ni Samuel dahil doon at tinaliman siya ng tingin. Bakit? Ano na namang ginawa ko? Kahit kailan talaga napakamanhid mo. Inis na tugon ng binata. Ha? Bakit? Di mo ba napapansin kapag may nagkakagusto sa'yo? Pasulyap-sulyap sa'yo yung waiter kanina? Halatang may gusto sa'yo. Bakit? Nagsiselos ka? Nakangising biro naman ni Katarina. Tinatanong pa talaga. Bumubulong-bulong na sabi ni Samuel sa tabi. Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan? Baka minumura mo na ako Pagkaraan na ilang minuto, dumating na ang kanilang pagkain. Enjoy your meal, sir, ma'am. You too. Nakangitiring tugon ni Katarina, pero napawi yon nang mapagtanto niya ang sinabi. Ay, thank you talaga yon. Thank you. Nahihiyang bawi niya habang tumatawa. You're welcome, ma'am. Naaaliw namang tugon ng waiter. Tumikhim si Samuel, kaya natigilan ng dalawa. Pwede ka nang umalis. Malamig na sabi ni Samuel sa lalaki, kaya nahihiya itong humingi ng paumanhin bago umalis. Ikaw, kumain ka na. Malamig ding utos niya sa dalaga. Lumipas pa ang 2 araw, bago ang uwi nila, kaya naman sinulit ni Katarina ang mga araw na yon. Kompleto na ba ang gamit? Tanong ni Samuel pagkatapos nilang mag-impake. Oo, naipasok ko na lahat ng bagahe. Sagot naman ng dalaga. Habang nasa biyahe, di na malayang nakatulog pala si Katarina. Napasulyap si Samuel sa dalaga sa pamamagitan ng salamin sa harap. Hindi ko alam kung ba't nagustuhan kita. Siguro dahil maganda ka. Pero hindi naman ako naaakit noon nung una tayong nagkita. Pakikipag-usap niya sa tulog na dalaga. Siguro sa pagiging masayahin mo o pagiging madaldal. Ano ba pinagsasabi ko sa sarili ko? Naiinis niyang tanong sa sarili. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila ng mansyon. Rina, gising na, nandito na tayo. Panggigising ng binata kay Katarina. Ano ba? Ay naku, tulog mantika. Sambit ni Samuel habang binubuhat si Katarina papasok sa mansyon. Oh, ba't karga mo yan? Saan ay ginising mo? Naku, imbes na tumulong ay naging pabigat pa yata sa'yo, Samuel. Bungad ni Merced. Ayos lang po, napagod sa biyahe. Rason naman ng binata. O siya, sige. Iakyat mo na ang pamangkin ko at magpahinga ka na rin, ha? Sige po. Samantalang ang mga katulong na nakasaksi sa amo at sa kasamahan nilang katulong ay nawindang. Ngayon ko lang nakita si Sir na nagkaroon ng pakialam sa iba. Bulong na isang katulong na si Josie. Oo nga may pagkamalambot pala ang puso ni Sir pagdating sa katulong gaya natin. Sabi ng isang kasamahan na si Minda. Naku, hindi kaya inakit ni Katarina si Sir Samuel, kaya ganun na lang ang trato niya. Sabad naman ang nakarinig. Sa dami ng babaeng magaganda at mayayamang umakit sa kanya, sa tingin mo magagawa yun ni Katarina gayong isa lamang nahamak na katulong? Pahayag ni Josie. Malay nyo, sila talaga magkakatuluyan sa huli. Si Sir Samuel ay magmamahal ng isang babaeng magandang mahirap at si Katarina yun. Kinikilig namang saad ni Minda. Hoy! Anong pinag-uusapan nyo dyan? Ang daming gawain, hayan kayo tagchichismisan lang? Sita ni Merced sa tatlo kaya napatigil ang mga ito at nagpatuloy sa trabaho. Nagising si Katarina nang 2 oras ang lumipas. Hala, hindi ba nasasakyan ako kanina? Ba't ako napunta sa silid ko? Kabado at nagtatakang tanong niya sa sarili. Kahit nagtataka, nag-ayos na lang siya at bumaba para tumulong sa mga gawain. Gising ka na pala, Katarina. Sakto. Ikaw ang magbibigay ng merienda ni Sir Samuel sa labas. May gagawin pa ako dito.
Bungad ng kanyang tiyahin sa kanya. Sige po, pasensya na rin ho at nakatulog ako. Ayos lang. Pagod ka kaya si Samuel na lang ang bumuhat sa'yo kanina. Ho! Gulat na tanong ng dalaga. Oo, iha. Kaya heto, ikaw na magbigay ng pagkain sa kanya. Bumawi ka naman sa amo mo. Sabi ng matanda, sabay bigay sa kanya ng inumin at pagkain. Oo, sige ho. Tugon ni Katarina at naglakad sa labas. Ngunit natigil siya nang may makita siyang babaeng pinipigilan ng gwardya sa labas ng gate. Manong ano ba? Isa, isusumbong kita kay Samuel. Banta ng babae sa gwardya. Pasensya na ho, ma'am. Pero mahigpit na bilin. Hindi na natapos ang gwardya sa sinasabi nang makapasok ang babae sa loob at agad tumakbo kay Samuel na ngayon ay nagbabasa ng newspaper. Samuel! Darling! Nakangiting sigaw nito, pagkatapos ay dinamba nito ng yakap si Samuel. Pero nagulat siya nang agad na napatayo ang binata na halatang nagulat din. Kaya nahulog sa sahig ang babae. Aray! Samuel! Naiiyak na reklamo ng babae. Anong ginagawa mo dito? Galit na sigaw ng binata na nagpatalon kay Katarina sa kinatatayuan. Sir, pasensya na po. Mapilit po nakatakas po sa akin. Hinihingal na paliwanag ng gwardya. Hindi na mapigilan ang sarili ni Katarina at agad na lumapit doon. Sir, merienda niyo po. Magalang na sabi niya na ikinalingon ng tatlo sa kanya. Hey, maid! Get some water for me. I'm thirsty. Utos ng babae. Stacy! Malamig na suway ni Samuel dito. What? Nauuhaw ako Hindi kanya amo para utus-utusan mo lang. Mariing saad ng binata na bahagyang ikinatakot ni Stacy, dahilan kung bakit napaatras ito. Huwag na po kayo magalit, sir. Gagawin ko po ang utos ni ma'am. Singit ni Katarina sa dalawa at tumalikod na. Dina! Tawag sa kanya ng binata, ngunit hindi siya lumingon at nagpanggap na walang narinig. Habang kumukuha siya ng tubig, narinig niya ang yapak galing sa kanyang likuran. Rina! Tawag ni Samuel sa kanya. Bakit, sir? May kailangan ho ba kayo? Bakit mo ba ako tinatawag na sir? Ano nagawa ko? Wala naman. Simpleng sagot niya pero hindi niya ito tinitingnan. Galit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Samuel. Hindi. Bakit di mo ako matignan kung ganon? Hindi nga ako galit Sige na, pumunta ka na sa bisita mo. At tungkol naman kay Stacy, hindi ko siya. Nobya mo ba yun? Nice taste, ha? Komento ng dalaga. Tasteless. Dagdag pa niya pero pabulong lang yun. Ano yung sinabi mo? Wala. Labas na tayo. Ngunit hindi kaagad sumunod ang lalaki. Ipinagkibit balikat na lang niya yon. Hindi ko nobya si Stacy. Sigaw nito sa kanya ngunit hindi siya nakinig. Sa paglabas niya, lumapit agad si Stacy sa kanya at nakangising sinagi ang baso ng tubig na hawak niya. Pero hindi siya nabasa kundi si Stacy dahil din sa mabilis na kilos ni Katarina. Suminghap ito. Anong ginawa mo sa damit ko? Gigil na sigaw nito sa kanya. Ang taas-taas ng boses at akala mo kung sino para sigaw-sigawan siya. Akmang susugurin, ngunit mabilis ng kilos ng gwardya para mapigilan nito. Kasalanan ko bang pangit ang kilos mo, ma'am? Na pati ang halatadong sadya mo na ibalik din sa'yo. Sarkastikong tanong ni Katarina dito. Anong sinabi mo? Isusumbong kita kay Samuel. Isusumbong mo? Sige, samahan pa kita. Hamon naman ang dalaga. Mahirap ka lang. Anong magagawa ng kahirapan mo kung ipapatanggal kita sa trabaho mo? Kahit mahirap ako, maganda ako.
Ikaw nga, mayaman ka. Ang pangit naman. Marami ka naman pera, di ba? Ipaayos mo naman yung mukha mo nang gumanda ka naman. Ganting sigaw ni Katarina. Anong nangyayari dito? Parang kulog na sigaw ni Samuel nang makalabas ito. Napatalo ng dalawang babae dahil sa gulat. Itong babaeng to. Tinapunan ako ng tubig. Look at my clothes, oh. Nabasa na. Maarting sumbong ni Stacy dito. Ikaw pa may ganang magsumbong? Sana magkaroon ako ng perang kasing kapal ng mukha mo. Inis na sabi naman ni Katarina. Tama na. Samuel, tanggalin mo ang katulong na to sa trabaho. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Stacy. Mama mo tanggalin. Bakit? Sino ka ba? Para ikaw mismo ang magtatanggal sa akin, nanay ni Samuel? Pang-iinis ni Katarina sa babae. Talaga? Nakuha mo pa magsalita? Talaga? Sigaw din pabalik ni Katarina at sinabunutan ng babaeng sumugod sa kanya. Nataranta si Samuel nang makita ang galit na mukha ni Katarina. Sabi kong tama na! Galit na sigaw ng lalaki at marahas na pinaghiwalay ang dalawa. Tumulong na din ang gwardya at kinuha si Stacy mula kay Katarina. Rodrigo, ilabas mo si Stacy sa pamamahay ko. Masusunod po, sir. Magalang na tugon ni Rodrigo. Ano? Ba't ako paalisin mo dito? Dapat ang babaeng yan. Sigaw ni Stacy at tinuro si Katarina habang kinakalad ka dito ng gwardya. Bumaling si Samuel kay Katarina at tinaliman ito ng tingin. Alam mong mali yun, hindi ba? Ba't mo ginawa yun? Kalmado ngunit mariing tanong ng binata sa dalaga. Kasalanan naman talaga ng nobya mo yun eh. Gumanti lang ako. Bumuntong hininga siya. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko siya nobya. Ba't ka galit? Ba't sa'kin ka nagagalit? Naiiyak na sigaw ng dalaga. Natigilan siya na makita ang luha nito sa pisngi. At napapikit ng mariin bago lumapit dito. Mali naman kasi yun. At nag-aalala ako kasi paano kung masaktan ka. Marahang sabi ng binata at pinunasan ng luha ng dalaga. Anong mali doon? Pinagtanggol ko lang naman yung sarili ko. Tapos sa akin ka pa nagagalit? Umiiyak na tugon ni Katarina. Hindi pinansin ang sinabi ng binata. Hindi ako galit, baby. Tahan na, please. Suyo niya sa dalaga habang unti-unting niyakap ito. Lumipas ang 6 na buwan at mas lalong napalapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. Rina! Tawag sa kanya ni Samuel habang siya'y naglilinis ng kwarto ng binata at ito naman ay nag-aayos sa kanyang sarili para sa trabaho. Tumingin siya rito at alam niya agad ang ibig sabihin ng binata. Hay nako, ang laki-laki mo na, hindi mo pa alam mag-ayos ng kurbata mo? Aralin mo kaya kung paano. Tuturuan naman kita. Paano kung wala na ako, di wala nang gagawa nito. Pagtatalak ng dalaga, habang inaayos ang kurbata ni Samuel. Nakatitig naman ito sa kanya na namumungay ang mga mata. Ayaw ko magpaturo, nandyan ka naman. At isa pa, hindi ka mawawala sa akin. Siguradong tugon naman ng binata. Hindi sumagot si Katarina at sumimangot lang. At saka, ipinagpatuloy ang paglilinis. For you. Sambit ni Samuel, kaya napalingon si Katarina sa bulaklak na hawak ng binata. Para sa akin? Namumulang tanong ng dalaga. Yes, I'm courting you, remember? Nakangiting tugon naman ng lalaki. Inabot niya yun at inamoy. Ang bango! Salamat, tito. Bumili rin ako ng sakin. Bakit? Nililigawan mo rin ang sarili mo? Nagtataka man ngunit natatawang tanong ng babae. Hindi. Para malaman ko kung kailan malalanta ang bulaklak at kung kailan ko papalitan ang binigay ko sa'yo. Nahihiyang sagot ng binata.
Hindi man maamin ni Katarina sa mga oras na yon ay talagang kinikilig siya. Punta na ako sa trabaho. Pagpapaalam ni Samuel. Okay, mag-iingat ka. Maghihintay ako. Lumapit ang binata sa kanya upang humalik sa noo. Yun kasi ang laging hinahalikan dahil lang sabi bawal pa sa labi at hindi pa naman niya ito sinasagot. Bango mo ah. Amoy malditang iyakin. Nakangising pangaasar ni Samuel sa kanya. Ewan ko sa'yo, alis na nga. Pagtutulak naman ng dalaga sa binata. I love you. Humahalakhak na sigaw ni Samuel bago isara ang pintuan ng kwarto. I love me too. Namumulang bawi ni Katarina. Masayang dumating si Samuel sa kanyang kumpanya. Magandang umaga, Mr. Zamora. Bati ng kanyang mga empleyado. Magandang umaga. Nang makapasok ang kanilang boss, samot-saring ingay at espekulasyon ang nagmumula sa kanila. Ngayon ko lang nakitang umiti si Mr. Zamora. May mas igugwapo pa pala siya. Kinikilig na komento ng isang dalagang empleyado. Siguro may nagpapasaya na sa kanya. Hindi ba pwedeng nagbabagong buhay lang yung tao? Sa pagpasok ni Samuel sa kanyang opisina, nadatnan niya rin si Luhan sa kanyang sofa. Good morning. What are you doing here? Wow, bro! Namamangha at nagugulat na sambit ni Luhan. Napatayo pa ito. Bakit? Nagtatakang tanong naman niya. Lumapit ang kanyang kaibigan sa kanya. Sino ka? Nasaan ang kaibigan ko? Ilabas mo siya! Naghi-hysterical na sigaw nito habang niyuyugyug pa siya. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Naguguluhang tanong ni Samuel at inis na tinanggal ang kamay ng kaibigan sa kanya. Ikaw ang nababaliw. Ba't ka biglang bumait sa akin? Binati mo pa ako tas ang kalmado mo. Namamanghang sabi ng kaibigan. Bakit? Bawal ba magbago? Natatawang tanong naman ng binata, kaya natulala naman sa kanya ang lalaki. Nananaginip lang ba ako? Sapakin mo nga ako. Wala sa sariling utos nito sa kanya. Sinunod niya ang sinabi nito. Aray, ba't mo ako sinapak? Sabi mo, sapakin kita. Totoo nga ang lahat. Hindi to panaginip. Wala sa sariling saad ni Luhan. Lumayas ka rito. Gawain mo talaga mang istorbo, no? Siguro, may nagpapasaya na sa'yo. Ganun naman talaga, di ba? Ganyan na ganyan yung mga naririnig at napapanood ko eh. Meron pa yung bad boy daw tas nagmahal ng isang mahinang babae kaya nagbago. Sus! Daming alam. Sat-sat pa ni Luhan. Ano ngayon kung meron na? Mayabang naman na tanong ni Samuel. Napasinghap ito at napahawak sa namimilog na bibig dahil sa gulat. Seryoso? Ay sino malas na babaeng yan? Nawiwindang na tanong ng binata. Anong sinabi mo? Sino ang malas? Panghahamon niya sa kaibigan. Sabi ko nga alis na ako, ito namang si pare di mabiro. Tugon nito habang alanganing tumatawa at kumaripas ng takbo. Baliw. Hindi ko tuloy alam kung paano kita naging kaibigan. Napapailing na bulong na lang ni Samuel at saka nagsimula sa trabaho niya. Habang nagpapahinga naman si Katarina pagtapos ng trabaho, tumawag sa kanya si Samuel. Oh, napatawag ka? Baby, can you come here? Pwede mo ba ako ipagluto ng Shanghai? Ipapasundo kita sa driver. Pakiusap nito sa kanya. Ibang klase. Nanliligaw raw sa akin tas ako maghahanda ng merienda niya. I'm sorry. Gusto lang naman kita makita dahil abala ako rito. Pero kung ayaw mo, ayos lang. Hoy, hindi ako nagrereklamo ah. Eto na nga magluluto na. At saka, gusto rin kita makita. Naibulong ni Katarina ang huling sinabi. Pero mukhang narinig yun ni Samuel. Dahil narinig niya ang mahinang halakhak nito. Mahal mo na ako, Rina? Halika, pakasal na tayo. Halatang kinikilig na sabi ng binata. Che, di ba abala ka dyan? Ipagpatuloy mo na. Pambabaliwala ni Katarina sa sinabi ng lalaki.
Ngunit napapangiti naman siya. Sige, mag-iingat ka. Hihintayin kita. I love you. Pagpapaalam nito sa kanya. Sige, thank you. Nakangiting tugon naman niya. Where's my I love you too? Pagtatanong nito. Kapag sinagot na kita, sako lang sasabihin yun, no? Ano ako, easy to get? Magluluto na ako, bye. Dagdag ng dalaga at pinatay na ang tawag nang hindi hinihintay ang sasabihin ni Samuel. Nakangising aso naman si Samuel habang binabasa ang mga aaprubahan niyang papel. Nagtaka naman ang sekretarya ng binata na si Rico na kanina pa naroon sa harap niya. Kanina pa ito tumatawag sa boss, pero si Samuel ay parang walang narinig at parang baliw nang umingisi mag-isa. Sinubukan nitong silipin ang binabasa niyang papel, ngunit napansin niyo ng binata, kaya napaatras ang ulo at agad na pumormal. Biglang sumeryoso ang kanyang muka. Anong kailangan mo? Pasensya na sir, kanina pa po kita tinatawag ngunit hindi mo po yata ako napansin. Sasabihin ko lang po sana na may meeting kayo ngayon. Sige, susunod ako. Yumuko sa kanya ang lalaki bago lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos din si Katarina sa pagluluto ng Shanghai. Tia, aalis na ho ako. Pagpapaalam niya kay Merced. O sige, mag-iingat ka. Pagkarating ng dalaga sa kumpanya ni Samuel, agad siyang binati ng gwardya. Magandang umaga po ma'am. Kayo po ba si Katarina Isabel, na nobya ni Sir Samuel? Tanong sa kanya nito. Opo, ako nga. Ako nga si Katarina, pero hindi po niya ako nobya. Nahihiyang sagot niya sa gwardya. Pasensya na po. Sabi niya kasi nobya ka niya. Ayos lang po. Sige, papasok na ako Nakangiting sabi naman niya, pero sa kaloob-looban niya ay parang tinitiris niya si Samuel. Kapal na mukha, nobya daw. Bulong-bulong niya nang maglakad siya papasok habang pinagtitinginan siya ng mga empleyado. Hindi niya nalang pinansin ang mga ito at taas noong naglakad at nagpatuloy. Bakit? Sino pa sila? Mataray niyang bulong sa sarili. Nang makarating siya sa opisina ni Samuel, binati siya ng sekretarya nito. Magandang umaga ma'am, pasok po kayo sa loob. Doon niyo na lang hintayin si Sir Zamora. Nasa conference room pa siya para sa isang pagtitipon. Formal na pahayag ni Rico. Okay, salamat. Nakangiting tugon ng dalaga at pumasok na. Ilang minuto siyang naroon nang biglang bumukas ang pintuan kaya ngumiti siya. Ngunit napawi yun nang makita roon si Stacy. Pasensya na ma'am, mapilit po. Pagpapaumanhin ng sekretarya. Ayos lang po, ipagpatuloy mo na lang yung trabaho mo. Wow! Ma'am! Isang maruming katulong tinatawag na ma'am? Bakit? Sino ka ba? Sarkastikong bungad ng babae sa kanya. Tumayo siya. Alam mo, masaya ako ngayon at ayaw ko sana makipag-usap sa'yo. Pero dahil sinimulan mo, tatapusin ko. Bakit? Ano ba ang sabon mo at ang linis ng tingin mo sa sarili mo? Balik na sabi ni Katarina. How dare you? Galit na sigaw nito at akmang susugod nang biglang bumukas ulit ang pintuan. Anong nangyayari dito? Galit na sigaw ni Samuel na nagpatigil sa babae. Iyang katulong mo, sinasagad ako. Maarting naiiyak na sumbong nito sa binata. Parang kasalanan ko pa? Pumunta-punta ka rito tas maninira ng araw? I hate you! Sigaw nito at susugod na sana ulit nang mahigit ni Samuel ang braso nito. I hate you. 200 times. Sigaw niya pabalik. Subukan mong hawakan kahit dulo ng buhok niya, makakatikim ka sa akin. Hindi mo alam kung paano ako magalit. Mariing banta ng binata kay Stacy, dahilan para matakot ito, kaya tumakbong umiiyak palabas ang babae.
Bumaling si Samuel. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya rito habang tinitignan ng katawan ni Katarina kung may sugat ba. Ayos lang ako. Buisit kasi na Stacy yun, kala mo naman maganda. I'm sorry for making you wait. Napaaway ka ulit tuloy. Nagsisising saad ni Samuel. Ayos nga lang ako, hindi naman niya ako nasaktan. I'm sorry baby. I love you. Malambing na bulong ng binata at binaon na mukha sa leeg niya. Nako, hindi mo ako madadaan sa matatamis mong salita. Sa matamis mong halik pwede pa. Mapaglarong sabi naman ni Katarina. Biglang umahon ang ulo nito. Talaga? Magpapakasal na tayo? Nakangising tanong nito sa kanya. Hoy, wala akong sinabing ganyan. Natatawang saad ng dalaga. Natawa naman ng binata at yumakap ulit sa kanya. Lumipas ang 5 buwan na masaya silang dalawa. Do you want to meet my parents? Tanong ni Samuel kay Katarina, isang araw noong nasa veranda sila ng mansyon. Bakit? Uuwi na ba sila? Kinakabahang tanong ng dalaga. Tumango siya. Uuwi sila bukas galing Amerika. Kagabi lang sa akin sinabi ni Mommy, bago ang lipad nila. Pasensya na hindi ko sa'yo nasabi agad. Ayos lang. Kinakabahan lang ako. Baka kasi hindi nila ako gusto. Nag-aalangang pag-amin nito. Huwag kang mag-alala, mababait sila. At kung di ka man nila gusto, wala akong pakialam. Kasi hindi naman silang pakakasalan mo. Bubukod tayo. Pero mga magulang mo sila. Mahal ko ang mga magulang ko, pero kapag ikaw ibang usapan na yon, hindi ko kayang mawala ka. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat sa mansyon. Ang uwi ng mag-asawang Zamora. Nakilinya si Katarina sa mga nakahilerang katulong habang sinusubaybayan ang paglabas ng dalawa sa nakaparadang sasakyan. Tumibok ng malakas ang puso niya nang magtama ang paningin nila ng eleganteng babae. Welcome back, Ma'am Sunny and Sir Richard. Sabi ng mga katulong at yumuko kaya nakiyuko din siya. Thank you, nasaan si Samuel? Nakangiting bungad ni Richard na ama ni Samuel. Tumingin lahat kay Katarina, kaya napatingin din sa kanya ang mag-asawa. Nasa kwarto pa lang po, sir. Paparating na po si Sir Samuel ho. Natatarantang sagot niya. Sakto naman ang pagdating ng binata. Welcome home, Mom and Dad. Pasensya na hindi ko kayo nasundo sa airport. May importante lang na ginawa. Bungad nito sa mga magulang pagkatapos ay yumakap. It's fine, son. Naintindihan ka namin. Malamig na sabi ni Sunny. Ilagay niyo mga bagahe sa silid na Sir Richard at Ma'am Sunny. Utos ng kanyang tiyahin, kaya sumunod siya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga pagkain si Katarina, nadatnan siya ni Sunny. Yumuko siya rito. Magandang umaga, ma'am. Bati niya at saka nagpatuloy sa ginagawa. So you're Katarina, right? The girlfriend of my son? Nakangising bungad nito sa kanya. Nabigla doon si Katarina. Ako nga po si Katarina, pero hindi po ako nobya ng anak niyo. Magalang na tugon ng dalaga. Sinungaling. Hindi porket wala ako sa mga nagdaang buwan. Wala na ako mata rito. Mariing sabi ng ginang. Pasensya na po ma'am, pero nagsasabi po ako ng totoo. Iha, wag mo nang itanggi ang anak ko dahil hindi pinatapos ni Katarina ang sasabihin nito. Opo, nanliligaw po siya sa akin at plano ko na pong sagutin ngayon. Namilog ang mga mata ng ginang at tiningnan siya ng matalim. Subukan mo. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Ni wala kang napatunayan sa buhay. Ang maging nobya pa kaya? Sigurado akong iaasa mo lahat sa anak ko. Galit na saad ni Sunny. Nasaktan si Katarina, ngunit hindi niya yun pinakita. Mahal ko na po ang anak niyo.
At magsisikap ako para maging karapat-dapat sa kanya. Saad ng dalaga. Ngumisi ang ginang. Kumuha ito ng makapal na pera mula sa bag at inabot sa kanya. Here, 10 million. Layuan mo ang anak ko. Mapait na natawa si Katarina. Yan lang po ba ang tingin niyo karapat-dapat sa akin? Sarkastikong tanong niya dito. Napasinghap ang ginang. Kita mo? Sinasabi ko na nga ba't pera lang ang katapat mo. Hindi mo mahal ang anak ko. Ginagamit mo lang siya para sa pera. Wala po akong pakialam sa pera niyo o ng anak niyo. Ang akin lang naman, nainsulto ako sa 10 milyon. Grabe, ma'am. Ganun na ba kababa ang tingin niyo sa akin? Yun lang talaga ang halaga ko? Pasensya na po, ma'am. Pero wala po makakapigil sa aking mahalin ang anak niyo. Humanda ka. Sigaw pa ng ginang pero hindi niya ito pinansin. Puwisit na matandang yun. Hindi niya alam na mas malaki pa ang halaga ko kesa sa mga ginto. Bulong niya habang naglalakad sa hagdan. Kinagabihan umuwi si Samuel mula sa kumpanya. Magandang gabi po. Bati niya sa mga magulang nang dumating siya sa hapagkainan. Magandang gabi, iho. Kumain ka na? Nasa si Katarina? Biglang tanong ng binata sa mga katulong. Natutulog na ho yata, sir. Masama ang pakiramdam. Ano? Hindi ba siya uminom ng gamot? Huwag kang mag-alala, iho. Uminom na siya kanina. Tumango siya at hindi pinansin ang tingin ng kanyang ina at dinalian ng pagkain para makaakyat. Pagkatapos kumain, dumiretso siya sa silid ni Katarina. Rina? Tawag niya nang mabuksan ang pintuan. Pero nagulat siya nang may dumamba sa kanya ng yakap. I love you. Bulong ng dalaga, kaya naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Hoy, ang sabi ko I love you. Ulit na sabi ni Katarina. Ibig sabihin? Hindi matuloy-tuloy ni Samuel ang sasabihin niya. Tumango ang dalaga. Oo, Sam. Sinasagot na kita. Napahiyaw naman si Samuel at binuhat ang dalaga. Paano ba to? Kinikilig na ako, Rina. Panagutan mo ako. Natigilan si Samuel nang lumapat sa labi niya ang labi ng dalaga. Rina. Ano? Handa na ako. Birhen kitang ihaharap sa altar. Mariing sabi niya pero natigilan nang itulak siya nito at pumatong sa kanya. Hirap na hirap si Samuel sa pagpipigil. Pero isa yatang dakilang tukso si Katarina at natukso naman siya. Mahal kita. Bulong ng dalaga. Mahal na mahal kita rin ako. At sa gabing yon, ibinigay ni Katarina ang katawan kay Samuel. Pasado 3:00 ng madaling araw, nang marinig ni Katarina na may tumatawag sa kanya. Dahan-dahan niyang kinalas ang yakap sa kanya ni Samuel at saka bumangon. Nay, ang aga pa, ba't ka napatawag? Nagtatakang bulong niya kay Letty. Anak, pinapaalis na tayo sa bahay. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Natigilan siya. Joke na naman ba to, Nay? Alam kong joker ka, pero wag ngayon. Kunwari hindi naniniwalang sabi ng dalaga, ngunit sa kaloob-looban niya ay parang alam niya kung bakit. Gaga ka ba, anak? Hindi nga ako nagbibiro. Wala akong matutuluyan ngayon dahil pinapaalis na ako. Nay, pumunta ka muna kina Rose. Uuwi ako dyan. Mariing utos niya sa ina. Hindi na hinintay ni Katarina ang sasabihin ni Letty at pinatay ang tawag. Agad siyang nag-impake ng gamit para umalis. Ngunit natigilan sandali nang makitang tulog na tulog at mahimbing ang lalaking mahal niya. Pasensya na, kailangan ko lang umalis ngayon. Magkikita pa tayo ha. Mahal na mahal kita. Umiiyak na bulong niya pagkatapos hinagka nito sa noo. Tumakas siya sa oras na yon ng walang pag-aalinlangan
ngunit may mabigat na puso. Samantalang si Samuel naman ay nagising nang wala na ang nobya sa kanyang tabi. "Rina?" Tawag niya, ngunit walang sumasagot. Lumabas siya upang hanapin ang dalaga. "Magandang umaga. Nakita niyo ba si Katarina?" "Po, hindi pa naman bumababa yun. Akala namin tulog pa." Nagtatakang sagot ng isang katulong. "Sige, salamat." Nang buksan niya ang damitan nito, doon na siya nang hina. Dahil ni kahit isang pirasong damit ay wala ito roon. "Rina! Rina!" Pumipiyok na sigaw niya dahil sa nagbabad niyang luha, habang tumatakbo palabas ng mansyon. "Hanapin natin si Katarina, baka nandyan pa!" Natatarantang utos siya sa mga tauhan. Pagkalipas na ilang oras na paghahanap sa buong subdivision, nabigo sila. Wala po talaga sir. Napaupo na lang si Samuel sa sahig at napahilamos sa muka. "Anong nangyayari dito?" Bungad ni Sunny. "Iniwan na ako ng mahal ko, ma'am." "Umalis si Katarina?" Gulat na tanong nito. "Di ko alam kung ano naging pagkukulang ko. Kung bakit niya ako iniwan." Umiiyak na sabi ng binata. Umupo ang kanyang ina at iniangat ang kanyang muka. Nagtama ang kanilang paningin at nababakas niya sa mukha ng ina ang pinaghalong lungkot at pagsisisi na hindi niya alam kung bakit. "I'm sorry." Bulong nito at saka siya niyakap. Samantalang si Katarina naman ay nakarating sa probinsya, ngunit kailangan bumiyahe ulit dahil yun ang sinabi ni Letty. "Pasensya ka na anak. Wala na tayo matitirahan doon dahil hindi naman natin pag-aari ang bahay." Malungkot na sabi ng ina. "Saan tayo ngayon, Nay?" Tulalang tanong niya. "Susunduin tayo ng tauhan ng tatay mo. Pupunta tayo ng Switzerland." "Ano, Nay? Para nagkamali po ako ng pandinig. Pahingi nga po ng cotton buds. Lilinisin ko lang yung tenga ko." Natatawang sabi ni Katarina. "Yan ka na naman eh. Wala na namang lunas yung sakit mo, Katie. Kailan ka ba magsisiryosong babae ka?" Nagkibit balikat lang ito. "Buhay pa po pala ang tatay ko. Ba't ngayon lang nagparamdam? Vampira ba siya? Ilang taon kang naghintay tapos isang beses lang magparamdam sa'yo, bumigay ka na agad. Ang rupok mo talaga, Nay." "Makinig ka. Nagalit din ako sa papa mo. Namumuhay tayo sa Maynila nang bigla niya tayong iniwan. Ilang taong hindi bumalik kaya dinala kita dito sa Tagum probinsya para hindi niya tayo mahanap ulit. Ngunit isang araw, may nagpakilalang kanang kamay daw ng papa mo. Nagpaliwanag ito sa akin at sinabing nadisgrasya raw ito sakay ng eroplano pabalik dito. At doon, maraming proseso ang ginawa upang magising ulit." Pagkukwento ni Letty. "Ngayong gising na siya, tayo ang una niyang hinanap. Kaya huwag ka magalit sa kanya. Mahal ka ng papa mo." Dumaan ang ilang oras at huminto ang isang sasakyan sa isang malaking lote na may isang eroplano. "Sa tatay ko yan, Nay?" "Oo, ang yaman, di ba?" Mayabang na tugon naman ni Letty kaya napairap na lang siya. Mahabang oras ang pagbabiyahe nila para makarating sa bansa ng papa niya. Kaya mahaba ring tulog ang inilaan niya. Nang sa wakas ay makarating sila, pinasakay sila sa magarang sasakyan. Habang si Samuel naman ay miserabling hinahanap pa rin si Katarina. "Hindi niyo pa ba siya nahahanap?" Malamig na tanong niya sa mga iba't ibang investigador na kausap. "Hindi pa po sir. Ang hirap niyang hanapin." "Ano pa bang inaasahan mo, pre? Mahirap hanapin ang taong nagtatago." Sabi naman ni Luhan na ngayon lang yata nagseryoso. "Gawin niyo ang kaya niyong gawin para mahanap siya." "Masusunod, Mr. Zamora." Nang makarating sina Katarina at Letty sa destinasyon, agad na namangha ang dalaga. "Ito ang bahay ng tatay ko?
Grabe, naging katulong pa ako, ang yaman ko naman pala. Pagbibiro niya dito. Baka lumaki ang ulo mo dyan ha, ingat ka. Sabad naman ni Letty na sinimangutan niya lang. Pagkapasok nila sa loob, mayroong magandang lalaki, ngunit may katandaan na nakaupo sa wheelchair. Ito ay kamukhang kamukha ng dalaga. Ang anak ko! Masayang saad nito at agad minaniobra ang wheelchair. Siya po ang tatay ko? Hindi ba halata? Bulong ni Letty pabalik. Lumingon siya sa lalaking papalapit at saka humakbang rin papunta roon. Lumuhod siya para pumantay sa lalaki, niyakap niya ito at niyakap naman siya pabalik. Ang tagal kong naghintay ng pagkakataong to. Ang makasama kayo ng nanay mo. Ako din po, Papa. Nag-aalangan niyang sabi. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit din siya naiiyak. Siguro ay dahil sa wakas, nakita niya na rin ang kanyang ama. Pasensya ka na at ngayon lang tayo nagkita. Ngayon na ako gumaling-galing sa isang aksidente. Ilang taon ang nakalipas. Naiintindihan ko po. Pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo? Ako si Leon Mayer. Kumusta ka na? Ang laki-laki mo na. Nang dahil sa sinabi ng ama ay bigla siyang nalungkot. Hindi po ako okay eh. Pero wag ho kayo mag-alala. Magiging maayos din po ako. Bakit? May problema ba, anak? Umiling lang siya. Ang galing mo magtagalog ah. Para kang peking Swiss. Malamang anak, matagal ako naging mamamayan sa Pilipinas. Tama na muna yan. Pagpahingahin mo muna kami, Leon. Saan kami pwedeng matulog? Mataray na singit ni Letty. May sariling silid si Katarina. Ikaw matutulog ka sa kwarto ko. Ano? Hindi pwede. Kung bawal ako sa kwarto ni Katie, sa ibang kwarto na lang. Si nanay. Kala mo naman birhen pa. Bakit mag-asawa naman kayo ah? Pakipot ka pa dyan? Pinandilata naman siya nito ng mga mata. Sige na, mahal. Sa kwarto tayo mag-away, hindi dito. Che, sa kwarto ka mag-isa mo. Makalipas ang ilang buwan, at palaging bigo si Samuel sa paghahanap sa kanyang mahal na babae. Tama na yan, pre. Lasing na lasing ka na oh. Awat ni Dave sa kaibigan. Huwag niyo ako pakialaman. Hindi niyo kasi alam kung anong pakiramdam na iniwan ng taong mahal niyo. Lasing na sigaw niya naman. Sa tingin mo, magugustuhan to ni Katarina? Para babalik yun. Mismong sarili mo hindi mo inaalagaan. Siya pa kaya? Natulala siya at tahimik na umiyak. Naaawa ang dalawa niyang kaibigan. Ngunit hindi nila alam kung paano mapapagaan ang nararamdaman niya. Ang tanging alam nilang solusyon ay ang bumalik sa kanya si Katarina. 3 buwan ang nakalipas nang mapagtanto ni Katarina na buntis siya. Umiiyak siya at nadatnan ni Letty at Leon ang ganong ayos niya. Bakit anak? Ano nangyayari? Natatarantang tanong ni Letty. Tay, pa, wag po kayo magugulat ha. Hindi kami magugulat. Hindi ba mahal? Oo, wag ka mag-alala. Ano ba yun anak? Buntis ho ako. Nagtaka siya nang manahimik ang dalawa. Nagangat siya ng tingin sa naestatwang ina at sa amang nahimatay kaya natauhan si Katarina pati na rin si Letty. Leon! Natatarantang tawag ng ina sa asawa. Pa! Tulong! Kinakabahang sigaw ni Katarina. Sa mansyon ng Zamora, nakakabingi ang mga pagbasag ni Samuel ng mga gamit. Umamin si Sunny na ito ang may pakana kung bakit umalis si Katarina at ang ina nito. Sa mga nagdaang buwan, na nakikita mo akong miserable, hindi ka malang naawa sa akin, Mommy? Nasasaktang sigaw ng binata, sa inang umiiyak din. I'm sorry it was my fault. Mahalang kita anak, kaya ko nagawa yun.
Humikbing sabi ng ina. Mahal? Sa anong paraan mo mahal ang anak mo, ma'am? Ang saktan? Huwag mong sigawan ng mami mo, Samuel. Awat ng kanyang ama, ngunit hindi niya pinansin. Natatakot lang ako na baka hindi kanya totoong mahal at baka ginagamit ka lang niya. Ganun na po ba kababang tingin mo sa babaeng mahal ko? Nabibigyan mo pa siya ng pera para iwan ako? Mapait na sumbat niya sa ina. Hindi ito umimik at tanging pag-iyak lang ang naririnig. Bumuntong hininga siya. Aalis po ako dito. Pasensya na po mami at daddy. Pero hindi ko pa po kayo kayang makita sa ngayon. Sabi niya at lumabas. Nataranta naman ng mga magulang niya. Samuel, saan ka pupunta? Samuel! Ngunit wala siyang pinansin. Lumipas ang 4 na taon, malaki na ang anak ni Katarina at Samuel. Napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na magbakasyon sa Pilipinas. Kinakabahan man, ngunit pumayag pa rin siya dahil yun din ang kagustuhan ng anak. Mommy! Ayaw lumubog! Sigaw ng batang si Zajan mula sa banyo. Hayaan mo lang anak. Ako na lang magpapalubog dyan. Tugon naman ni Katarina na ang tinutukoy ay ang dumi ng bata. Nasa Maynila sila ngayon at ilang araw pa lang silang nandun. Anong gusto mo ditong laruin? Tanong niya sa anak habang nasa loob sila ng mall. Nagtaka siya nang walang sagot ang anak niya. Paglingon niya ay kinakabahan siya nang biglang hindi niya na makita ito. Zajan? Hinanap niya ito hanggang sa matagpo ang kausap nito ang isang matikas na lalaki. Hindi alam ni Samuel kung ba't gano'n na lang kalakas ang tibok ng puso niya nang makita ang isang pamilyar na batang lalaki. Hi, anong pangalan mo? Hindi sumagot ang bata at tumalikod na. Ngunit pinigilan niya ito. Bakit po? Sabi ng mami ko, bawal makipag-usap sa mga di kakilala. Kilala po ba kita? Inosenteng sabi ng bata kaya natawa ang binata. Pasensya ka na. May kamukha ka lang kasi. Sino ang mami mo? Si Mami Kitty po. Huwag mong aawayin mami ko. Sasakit tenga mo kapag hindi matigil sa pagsasalita. Banta nito sa kanya. Okay, anong pangalan mo? Zajan. Zajan! Tawag ng isang magandang babae sa bata, kaya tumakbo ang bata sa babae. Mami! Sigaw ng batang kausap niya. Doon siya natigilan at napatulala sa babaeng tinawag na mami ng bata. Saan ka ba nagsususuot bata ka? Ipapaampun talaga kita sa lolo't lola mo. Naiiyak na bungad dito kay Zajan. Huwag po. Ayos na po ako sa kaingayan mo, ma. Napatingin ang babae sa banda niya at mukhang nagulat ito. Aakayin na sana nito si Zajan nang mabilis niyang napigilan. Saan ka pupunta? Malamig na tanong niya at hinawakan ng mahigpit ang braso nito para hindi makawala. Ano ba? Inis na reklamo ni Katarina. Mamang Pogi, huwag masaktan mami ko. Makakatikim ka sa lolo ko. May itak yun na malaki. Pasensya na. Pwede ko bang hiramin ng mami mo? Bakit po? Saan mo siya dadalhin? Kilala ako ng mami mo. May pag-uusapan lang kami importante. Paliwanag ng binata. Okay po. Basta ibalik mo po sa akin mami ko ah. Pagpayag ni Seja na akala mo ay isang laruan lang si Katarina. Tumango siya. Punta ka muna sa lalaki na katayo doon. Si Tito Luhan yun, kaibigan ko. Magaang utos niya. Pagtapos ay dinala niya si Katarina sa parking lot ng sasakyan dahil walang masyadong tao doon. Anong pag-uusapan natin? Nabigla si Katarina nang bigla siyang niyakap ni Samuel. Sinubukang kumawala ng dalaga, ngunit ayaw siyang pakawalan ng binata. I miss you.
Basag ang boses na sabi ni Samuel. Hindi umimik ang dalaga pero naluluha. Yung bata, akin ba yon? Anak natin si Sejan, hindi ba? Sigurado ako. Kamukhang kamukha ko siya eh. Nagtagal ng konti bago sumagot si Katarina. Oo, pasensya na. Hindi ko na nasabi sa'yo kasi saka ko lang din nalaman nung nagtagal ako sa Switzerland. Hindi ako pwedeng umuwi rito kasi wala na kaming bahay na uuwian. Mapait na sabi ng dalaga. I'm sorry. Alam ko ang ginawa ni Mommy. Kung nalaman ko lang nung una, sana napigilan ko pa siya. Nagsisising saad ng binata. Ayos lang. Kung di yun nangyari, hindi ko makikilala ang tatay ko. Uuwi rin kami. Nagbakasyon lang kami dahil naisipan ni nanay. Sabi ni Katarina, ilang sandali ang nakalipas. Natigilan si Samuel. Ngayong nahanap na kita at nalaman ko may anak tayo. Sa tingin mo pakakawalan ko pa kayo? No way. Magagalit sa'yo si nanay at papa. Alam kong galit sila sa akin. Kaya liligawan ko sila habang nililigawan kita ulit. Matapang na saad ni Samuel. Dati ka po si Mamang Pogi? Hala, may dati pala ako gaya ng kaklase ko. Dati ko! Maligayang sigaw ni Sejan habang tumatakbo papunta kay Samuel. Matapos nila mag-usap, agad nilang ipinaliwanag kay Sejan ang tungkol sa kanila at sa ama nito. Naluluhang tumawa si Samuel habang karga ang anak nila. Sejan ko. Pumipiyok na tawag naman ng binata sa bata. Habang si Katarina ay naluluhang pinanood ang mag-ama. Kinabukasan naisipan ni Katarina na ipakilala si Samuel sa mga magulang niya, kaya nasa bahay nila ang binata. Ikaw pala ang ama ng apo ko, at ikaw rin ang naging amo niya noon, hindi ba? Istriktong tanong ni Leon kay Samuel. Opo, sir. Pasensya na po kung hindi ko agad nahanap si Katarina. At hindi ko agad na lamang may anak kami. At pasensya na po kung napabayaan ko siya. Magalang, nasagot naman ang binata. At ikaw, ang anak ni Sunny Side Up na maldita. Napayuko ang binata. Ako po ang humihingi ng pasensya sa ginawa ng aking ina. Hindi ko ho agad nalaman. Hindi naman ikaw si Sunny, kaya wala kang kasalanan. Makalipas ang ilang buwang panliligaw ni Samuel kay Katarina, naramdaman niya ulit ang pagmamahal ng dalaga. Nais ko lang po sanang kunin ang kamay ng anak niyo. Pinapangako ko pong gagawin kong reyna ang prinsesa niyo at mamahalin ko po siya ng buong buo. Seryosong sabi niya sa mga magulang ng dalaga. Kung talagang mahal mo ang anak ko, sumayaw ko nga sa harap namin. Nakangisi ng nakakaloko si Leon. Napalunok si Samuel at akmang tatayo. Leon! Saway ni Letty. Biro lang, mahal. Parang tuta na sabi naman ito. Kung mahal ka talaga ng anak namin, papayag ako. At kung darating man ang araw na ayaw mo na sa kanya, ibalik mo siya sa amin. Mamahalin ko po ang anak niyo palagi at magpakailanman. Pagpapapanatag niya sa mga ito. Nagpakasalang dalawa, 3 araw ang lumipas pagkatapos ng pakikipag-usap ni Samuel sa mga magulang ni Katarina. Baka matunaw yan ha. Huwag kang mag-alala. Hindi na yun mawawala sa'yo kasi tinali mo na. Natatawang sabi ni Dave nang mapansin nito ang titig niya sa asawang nakikipag-usap sa mga bisita. Huwag mo na nga akong pansinin. Ang isipin mo, si Sheila na hindi ka pinili. Pambabara niya sa kaibigan kaya nawala ang ngiti nito. Gago. Nakasimangot na sabi nito kaya humalakak siya bago tumayo at lumapit sa asawa. Ipinulupot niya ang braso sa bewang ni Katarina. Umuwi na tayo. Iuwi ko na kayo ng anak natin. Malambing niyang bulong dito. Sige, pagod na rin ako eh. Ilang oras ang biyahe nila sa sinasabing bahay ni Samuel. Saan ba ang bahay natin na tinutukoy mo? You'll see.
Hindi na malaya ni Katarina na nakaidlip na pala siya. Kaya naman na magising siya, nakahinto na ang sasakyan sa isang mansyon sa harapan at nasa isang pamilyar na lugar sila. Nagulat siya at agad na napatingin sa asawang nakangiti sa kanya. Bakit? Totoo ba? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Yes, baby. Natupad na ang pangarap mo mamuhay sa Tagaytay. Naiiyak na dinamba ng babae si Samuel ng yakap. Thank you. Thank you so much. Ang saya-saya ko. I love you. I love you. I love you, Samuel. Yumakap ang asawa pabalik. Mahal na mahal din kita, Rina. Kayo ng anak natin. Masuyong tugon nito. Sama ko! Inaantok na singit ni Sejan mula sa likod kaya nagtawanan ng dalawa at saka niyakap ito. At doon sila nanirahan ng mapayapa kasama ang anak at ang magiging mga anak pa nila. Kasama na ulit ni Samuel na isang bilyonaryo si Katarina sa iisang bubong at hindi bilang katulong kundi bilang asawa na. The end.